Lahat po magsabi ng praise the Lord. Tonight is our prayer meeting. At huwag nating kalimutan, prayer moves God to act. Sa pamagitan ng dalangin, kumikilos ang Diyos. Basahin natin, James 5:16. Praise the Lord. Confess your faults one to another, and pray one for another, that ye may be healed. The effectual, fervent prayer of a righteous man availeth much. May mga kalagayan sa buhay natin na meron lang tayong magagawa sa makakaya natin. Subalit ang pangangailangan natin ay higit pa sa ating kakayahan. Paano ito malutas? Paano ito mabigyan ng solusyon? Pupunta tayo doon sa may kakayahan ng lahat ng bagay. Paano natin siya mapakilos? Paano natin siya mapamove para tugunin ang ating hinaing o kailangan o kahilingan? Ito na. Confess your faults one to another. This is confession, meaning to say this is clearing your conscience, clearing your spirituality, clearing your relationship with God and with your fellow. Confess your faults one to another, and pray one for another, that ye may be healed. The effectual, fervent prayer of a righteous man availeth much. So there is a man that will stand to pray. Meron pong tao na tatayo to pray for you. At bago yan, merong tinatawag na confession sa mga faults, sa mga pagkakamali, for forgiveness. Para walang hadlang. Yung sinasabi dyan sa Isaiah 59, 1 and 2, na ang kamay ng Diyos hindi maikli para hindi makaligtas. He can perform anything what you want. Ang pakinig ng Diyos hindi bingi para hindi makarinig. You can call upon Him in any situation at all costs. He can hear you and extend His help. But because of your sin, because of your iniquity, hath hid His face. Dahil sa mga kasalanan, mga pagkukulang ng tao diyan sa Diyos, nakakapagtago ng kanyang muka. And hath separated between you and your God. That is why He cannot hear your prayer. Kaya ito yung nangyari sa SPMC. Nung bumisita ako doon, kahapon lang. Yung pasyente nila ay hindi na nila alam what will be their decision. Kasi na bypass operation, 3 arteries ng heart niya ang pinalitan, kinuha sa different parts of his body para idugtong. Nakasurvive siya sa operation, but merong blood clot sa brain na na-lose yung kanyang memory. Hindi na siya makapag-alaala. Tanungin mo siya, hindi na magtugma yung kanyang sagot. Abalang-abala na sila. Tapos, may mga recommendation ng doctor na napakamahal. And it is not for the cure, but it is just to assist his heart. It will cost $500,000. Hindi pa kasali yung operation plus doctor's fee. At this time, almost 2 million na ang kanilang babayaran. They are planning to withdraw from the hospital yung patient nila kasi the way they look at it, parang nag-deteriorate yung kanyang physical condition. So, Sister Ganggang, nag-testimony sa kanila, then they asked me to pray for their patient. Pagdating ko doon, usap kagad kami sa asawa, hinanap ko yung sino mga kasama niya para mag-prayer muna tayo bago tayo mag-proceed sa ICU, para mag-pray over sa husband mo. Doon sa 3rd floor, nandoon yung private room na kanilang kinuha, doon sila nag-stay, yung mga watchers. Bigay ako ng word of God.
Sabi ko, kung gusto ninyo mag-move ang Diyos para pagalingin yung pasyente ninyo, repent. Magsisi kayo ng buong puso. Then nag-testimony ako sa kanila. Vice Governor Roplo, I preach repentance, humbleness. Ginawa nila. Ginawa din ng Diyos ang kanyang move. Pinagaling siya instantly. Miraculously. So if you want to let God to be moved or to move with yung answer ng ating kailangan, prayer, at kailangan i-clear natin ang ating bawat isa. And righteous man must stand to pray. Praise the Lord. And that availeth much, sinabi dyan. Malaking yan. Impact, kumbaga pa. So, prayer, napaka-importante po. Tulad nito, itong ating, ang mga kongregasyon natin, hindi pa nakipagbigay ng commitment whether they can reach the required amount for the contribution. Iilan pa lang. So, tila parang nahihirapan. So, anong gagawin natin? Kung yan lang ang kakayahan ng mga status ng mga anak ng Diyos, depende na lang yan whether they are neglecting to cooperate or yan talaga ang kanilang kakayahan. Bahala na ang Diyos. So tayo mga anak ng Diyos, let's pray para ma-meet yung ating mga in-expect na necessities. Praise the Lord, because God will take action for that through prayer. Kaya napakahalaga po ng prayer. Anyway, hindi naman tayo nag-aas ng something that is against His will. Isang bagay na meron tayong kumpiyansa sa anumang hingiin natin sa Kanya na siguradong ibibigay ito basta naaayon sa Kanyang kalooban. So, first move is clearance from our relationship with our Heavenly Father, with our Lord Jesus Christ, para worthy tayo. Second, basahin natin, 1 John 5:14. Praise the Lord. And this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us. Yes. Basta napapaloob lang sa kalooban ng Panginoong Diyos, hingiin natin yan. May kasiguraduhan tayo. Diringgin ng ating Panginoong Diyos after we have done the first move na dapat nating Di ba yung sabi ni Lord Jesus noon sa pag-acquire natin ng lupa, di ba? First thing na inas ni Jesus sa atin, worthiness. Are you worthy to be answered? Are you worthy to be given? Yung hinihingi nyo, I have already, hinanda ko na ang lahat, yung hinihingi ninyo, but the question is, are you worthy? So, the same lang ang kanyang pamamaraan, ang kanyang sistema. His righteousness never be abolished. It's the same. The same noon, the same ngayon, the same forever. Kaya, clearance, then after that, yung hingiin mo, it must be within His will. Ano yung will ng ating Panginoong Diyos? Basta napapaloob lang sa kanyang pleasure, napapaloob lang sa kanyang righteousness, sa kanyang holiness. So, lahat na hiningi natin sa Diyos, according to His will, binigay ng ating Panginoong Diyos. Kaya, sigurado yan. Kaya yung prayer, basta tama lang yung pamamaraan natin, hindi tayo bibiguin ng ating Panginoong Diyos. O bakit kailangan ng clearance? Para may access tayo. Parang ako, gusto akong magtawag sa inyo. Kung wala akong load, hindi ako makakonect sa inyo. Kung wala kayong signal, kahit meron akong load, hindi ko kayo ma-reach. Sabihin ng system, the number that you dialed cannot be reached. Call later. So, ganun din ang pag-pray natin sa ating Panginoong Diyos. Worthy tayo, ang Diyos ever living. Buhay siya. Wala pa ang sanglibutan, nandyan na siya. Mawawala man ang sanglibutan, nandyan pa rin siya.
He's ever living. So dapat dito sa sarili natin ang lagi nating titingnan. Praise the Lord. Kaya third, anong gawin natin? Pag magtawag tayo sa ating Panginoon Diyos, see to it, meron ka ng access. Basahin natin. Jeremiah 33:3. Praise the Lord. Call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knewest not. Yes. Tumawag kayo sa akin at sasagutin ko kayo. At ipapakita ko ang mga dakila at mga malalakas na mga bagay na hindi nyo pa nalalaman. Bakit hindi natin nalalaman? We don't have any idea. We don't have any, yung bang, hindi natin na perceive or ini-expect yung mga pamamaraan ng Diyos. Yun mo, sa panahon ni Moses, alam ba nila na hatiin ng Diyos yung dagat? Alam ba nila yung Jordan River, ikakat ng Diyos ang current? Hindi nila alam yun. Alam ba nila na after 7 times na palibutan nila yung Jericho, the wall will be collapsed? Alam ba ni Joshua, to fulfill the promise of God that in one day, i-deliver niya sa kamay nila ang 5 kingdoms? Na dapat hihinto ang movement ng araw at saka ng buwan? Alam ba ni Joshua yon? Hindi po. So, maraming mga bagay na pagtawag natin sa ating Panginoong Diyos, ipapakita niya ang mga malalakas na hindi natin nalalaman. So, put your trust, put your faith in God. Napaka-importante yan. Para makita natin yung mga impossible things na magaganap sa atin. Basa. Matthew 21:22. Praise the Lord. And all things whatsoever ye shall ask in prayer, believing ye shall receive. All things. Meaning to say, nothing is impossible, but all things are possible. All things, whatsoever ye shall ask in prayer, believing ye shall receive. See? O anong importante dito? Yung word believing. Kaya anong sabi ko sa asawa at sa mga anak kahapon doon sa SPMC? Sabi ko sa kanila, you must believe the Word of God. You must believe that God is alive. You must believe that God is able. You must believe that God can stretch His hand to save your patient. And if you believe 100%. Do not believe 99%. Merong single percent na doubt. Even a single percent of doubt out of 100%, the 99% will be invalid. Useless yan. Ano pang ipag-aalinlangan natin sa Diyos na maniwala tayo na kaya niyang gawin ang lahat? Ano pang reason mag-doubt tayo? Tumingala tayo sa langit, how He made the heavens as well the earth. That is the declaration, that is the manifestation of how God is mighty and powerful. O, bakit ka mag-alinlangan? Ito lang earth, paano ito nakahang sa space? Ito lang earth, paano ito nag-orbit on time? Ito lang earth, paano ito nag-revolve with exact speed. Sabi nga nila sa kanilang pag-aaral, pag itong earth mag-slower than the normal speed, mag-ice ito. Mag-yellow. Pero kung mag-faster naman ito, more than the normal movement, ang lahat ma-spin. Talsik tayo lahat. How God made this earth na mag-move siya timely, perfectly. That's amazing. So, yun ang sinabi ko sa kanila. You must believe 100% if you want God to move. No doubt, even a single percent. He's alive.
He's the same yesterday, today, and forever. He knows what to do. So yun, pagtapos ng service with the wife, punta kami doon sa ICU. Prayer kami doon. And by the healing touch of God, tinugon yung kanilang pananampalataya. Hindi ka papahiyaan ng Diyos magpakailan pa man. Kaya nga believing, you must believe 100%. Ye shall receive. So after the prayer, I asked him questions. Nagtaka yung asawa. He could understand what question you are asking to him. He could already answer accurately, correctly, according to your questions. Nagtaka yung asawa, Pastor, hindi nangyari yan. Every time I visit ako dito, whenever I ask him question, mali ang sagot niya. Even the doctors told me already, may blood clot siya sa brain, nasira yung memory niya. Tapos laging hingi sila na, Doc, can you give us the guarantee na gagaling yung pasyente namin? We cannot give you guarantee. We will just do what we can, but we cannot give you the guarantee of your question na gagaling ba. Wala silang kapangyarihan. Still, they are pointing to God. Only God knows. That's right. Only God knows. So if God will move, He will do it. The right answer kung ano yung gusto mong hingiin. Praise the Lord. Kaya prayer is very important. Prayer must be done para magkilos yung kapangyarihan. The same thing, itong ating hinaharap na selebrasyon na piniprepare natin. Same thing, lahat na ating pang-araw-araw na hinaharap. Ang Diyos ang magtutugon lahat yan. So believing, importante talaga. Kanina, nag-dedicate tayo dito ng child, anak ni Brother Lito Padao and Sister Glodeline. Meron silang ninong at ninang na habang nag-wait kami sa mga others to come, nag-fellowship ako sa kanila dyan banda. Sabi ko, hello ma'am, how are you? Sir, how are you? Yun, mag-asawa sila. Sabi ko, ilang anak niyo na po? Wala pa. So I was thinking that they were newlywed. How long have you been living together as husband and wife? Or, it's been 5 years already. 5 years? Wala pa kayong anak? Wala pa. So nag-open up ako sa kanila. Mamaya, magpa-pray kayo. Maniwala lang kayo. Bibigyan kayo ng Diyos ng gusto ninyong maging anak. Ilan taong ka na, ma'am? 32 years old. Kaedad ka lang ng eldest daughter ko. Nanganak ka pa. Sige, with God, nothing is impossible. So, nung nandito na sila, ang sinabi ko sa kanila, you believe God 100%. No doubt. Para ibigay ng Diyos yung kahilingan ninyo. Marami nang tinulungan ng Diyos, katulad sa case ninyo. Walang anak. For how many years? Living together as husband and wife. Pero after the prayer, nagkaanak. Tinugon ng Diyos. Yun. Because, congratulations. God answered your prayer as you believe Him 100%. Praise the Lord. Pag sabi ko 100%, na ano sila para bagang na nabuksan yung isip nila. You must. You should. Why? That is the only thing you can please God. Pag sinabi dyan, without faith, and that faith, it must be pure, 100%. Dili kay naniwala ka lang, may pagduha-duha ka pa. That is not already faith. That is doubting. Kaya maraming mga personalities dito, some of them, the disciples of Jesus, Lord, help our unbelief. Praise the Lord. Humingi talaga sila ng tulong. Naniwala na sila, pero mayroon pang percentage. Hindi naman pwede yan You cannot please God. So, ito rin sa buhay natin, itong pag-pray natin kay Jesus Christ. No doubt. Ano talaga? Solid talaga na panindigan natin by faith. Ano pa? Basa. Mark
11:24. Praise the Lord. Therefore I say unto you, what things soever ye desire, when ye pray, believe that you receive them, and ye shall have them. Yes, believe that you shall receive them. Sa pananalita mo, huwag ka nang maggamit ng unta, huwag ka nang maggamit ng sana, huwag ka nang maggamit na hope, yung mga hinaot pa unta. Hindi. Salamatan mo na. Kasi walang bagay na impossible para sa Kanya. All things whatsoever ye ask, believe that ye shall receive, and you will have them. Aangkin nyo sila. Kaya, napaka-importante yung ating prayers. He can change the impossible situations. All things, ibig sabihin, walang imposible. Kaya, sa buhay natin, tingnan mo yung sinabi dito na basahin natin. Kung meron ka lang faith ganito ka liit, ang laking impact. Basa. Matthew 17:20. Praise the Lord. And Jesus said unto them, because of your unbelief, for verily I say unto you, if ye shall have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, remove hence to yonder place, and it shall remove, and nothing shall be impossible unto you. Yes. Dahil sa inyong pag-alinlangan, subalit sinasabi ko sa inyo, meron lang kayong pananampalataya, katulad sa butil na mustasa, na liso ng mustasa. Kaya ninyong sabihin yung mountain, command ninyo, malis ka dyan, pumunta ka sa ibang lugar. Siya ay aalis. Lipat doon kung saan mo siya gusto. Nothing shall be impossible unto you. So, prayer changes impossible things. Praise the Lord. Kaya hindi pwede na maging hesitant tayo dahil yung matter na ating hinaharap, challenge na ating hinaharap, it's too hard for us. It's too difficult for us. It's impossible for us. Yes, for us. But with God, nothing is impossible. Don't hesitate to ask anything unto Him because He is the performer of impossible things. Praise the Lord. Ang bigat-bigat ng sanglibutan, ba't hindi nahuhulog? Ang bigat-bigat ng mga objects, ng mga planeta, because there are so much bigger and larger than the earth that exists in the outer space. They are so huge, but hindi sila nag-fall down from being hung in space. That's impossible. But the one whom we are calling, He is the one who did it. He is the performer of impossible things. So, anything na impossible para sa atin, huwag tayo maging hesitant to ask in prayer. At tugunin ng Diyos ang ating pangangailangan. Praise the Lord. Tsaka ang prayer, nagbabago yan sa ating sarili. Imbis matakutin tayo, hindi tayo matakutin. Imbis maging duwag tayo, hindi na tayo maging duwag. Imbis manghihina tayo, malakas tayo. Ang prayer, nagbabago yan sa sarili natin. Ang prayer, nag-change yan. Malis ka, lumakad ka, walang prayer, di ba? Uncertain yung iyong papuntahan. Pero mag-pray ka. Hingin mo lahat ng mga things that is necessary for you to be with you. Angels, guidance, wisdom, protection, success, prosperity, kung saan ka magpunta. Di ba? Ang sarap ng pakiramdam. So prayer, it changes the inner man sa ating bawat isa. Praise the Lord. Kaya ganun ka-importante. Basa. Philippians 4:6 and 7. Praise the Lord. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Yes, it changes you. Nagbabago yan sa loob, yung ating kalooban, ang ating sarili.
nandyan yung peace of God that passeth all understanding, and that will keep your heart and mind through Christ Jesus. Hindi ka ma-demoralize, hindi ka matakot, hindi ka yung uncertain yung laging pakiramdam mo. Hindi. You are brave as a lion. You are certain as brightness. Sigurado ka, napakaliwanag ng daan mo. So ano ang key? Prayer. Be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving. Why there is thanksgiving? Hindi mo pa nare-receive. Because you believe that you will receive it. No? Naniwala ka kasi na matatanggap mo, you will have it, so be thankful to God. Kahit di mo pa natatanggap. Let your request be made known unto God. Hindi masama. Ipaalam natin ano yung dapat nating hingiin sa Kanya. Praise the Lord. Even though God knows, alam niya ang ating kalagayan, and yet gusto ng ating Panginoon Diyos. Tinetest tayo ng Diyos. Whether we put our trust, whether we believe in Him, whether we rely on His power and capacity, masaya ang Diyos pag nakikita niya, naniwala tayo, nananalig tayo sa Kanya. Bakit masaya siya? It's true. Bakit masaya siya? Kahit hindi natin siya nakikita, pero nandyan, nananalig tayo sa Kanya. So after we visited the husband, Sir Anthony, apelyido nun, si Brad Anthony, doon sa hospital, sa kaka-istorya namin, nagsaysay na siya ng mga past na mga burdens niya. Sabi niya, ninakawan kami. Wala akong idea anong ninakaw. But after that, the wife told me all about, hindi pala basta-basta, masakit talaga. 2 years ago, nangyari yan. Kinimkim niya sa kanyang sarili, hindi niya gi-share sa misis, sa kanino. Nag-create yun ng heart disease. After 2 years, biglang na-atake, brought to the hospital. They were thinking 3 days, the most, uwi na sila. Hindi pala. Nakitaan pala yung arteries ng kanyang heart. Nagbara na doon, 3 ugat. Automatic bypass operation. Ito palang sarili natin hindi mabago. Masyado mong kinikimkim yung problema mo, kinikimkim yung burden mo. Wag. Magkakasakit tayo niyan. Ang gusto ng Diyos, cast all your care upon Him, for He careth for you. Praise the Lord. I-cast natin yan doon sa ating Panginoon Diyos. Bahala na siya. Kaya, the first thing must be changed ourselves. Ano pa? Basa. Psalm 62 verse 8. Praise the Lord. Trust in Him at all times, ye people. Pour out your heart before Him. God is a refuge for us. Yes. Trust in Him at all times. Not only in trouble, not only in peace, not only in blessings, not only in want, at all times. Ye people, pour out your heart before Him. God is a refuge for us. So after we visited, we went up to the 3rd floor. Nag-testimony yung mother nila. Anak, for the first time since yung papa ninyo na nawala na ng memory, ngayon nabalik na. Nag-react sila ngayon. Kanya-kanya silang tayuan, kanya-kanya silang labasan. But since only two individuals lang ang maximum ang magbisita at a time, yung 2 lang lumabas. Few minutes after, umakyat sila. Ang jolly-jolly nila. Doon nila narinig sa mga nurses, Ma'am, yung pasyente ninyo, madaldal na. Ma'am, yung pasyente ninyo, he can recall the days that are past. Anong nangyari? Meron na siyang naalaala.
Ang saya. Hanggang naubo silang nagtingin. Wala na silang bukang bibig. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Kasi marami akong testimonies binitawan sa kanila eh. Miracles, after miracles, wrought by God. Yung pag-akyat na namin ni Mrs. papunta sa third floor, sabi niya sa akin, Pastor, totoo talaga yung mga testimonies mo. Siguro isip niya, siyempre bago pa kami nakita, hindi nila ako kilala, hindi ko sila kilala. Baka ini-impress ko lang sila sa aking personality para maniwala sila na mag-pray ako. Pero hindi ho. We are not make people to be impressed by us. Lahat ng testimonies natin wrought by God. Totoo yan. Genuine yan. That was done. Kung gusto niyong mabilang, yung pasyente ninyo, makasama na sa mga binigyan ng miracle ng Diyos, follow the people who receive the blessing of God. Believe 100%. Huwag mag-alinlangan. Praise the Lord. Doon nila napagtanto. Totoo ang miracle ng ating Panginoong Diyos. So trust at all times. Ano pa? Tayo, pag meron tayong hinihingi sa Diyos, huwag kang malungkot. Para kang hopeless. Huwag kang malungkot. Para kang helpless. Huwag kang malungkot. Para kang desperado. Hindi. Pag tayo na nag-pray, and we have done the worthiness, inayos na natin, meron na tayong clearance. Basta clearance, maalaala ko yung high school ako. Basta mag-closing na, signing of clearance na. Di ka makalusot. Oy, Chito, I cannot sign this under my subject. Meron ka utang, oh. Yung libro na bininta ko sa inyo para magamit ninyo, isa ka pala dito na hindi pa nakabayad. Oh, you have to clear it by paying it. Oy, Chito, meron kang project na hindi pinasa, oh. Incomplete pa, INC nakalagay dito, oh. Okay lang, ipasa mo ito para masainan ko ito. So after the clearances in every subject are already signed, asahan mo, makaka-level up ka. Praise the Lord. So ganoon din sa ating Panginoon Diyos. After you have done the clearance, pray anything, pero habang nag-pray ka sa Kanya, maniwala ka ng 100%, then magkaroon ka ng hope. Yung pag-asa ba na masaya ka? Rejoicing in hope. Basahin natin. Romans 12:12. Praise the Lord. Rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing instant in prayer. Yan. Yan ang napaka-importante. Rejoicing in hope. Yung mga ine-expect mo na hiniling mo sa Diyos sa prayer, masaya ka naghihintay. Hindi kay nayayamot ka, hindi kay nagda-doubt ka na, hindi kay parang nag-complaining ka na, murmuring ka na, hindi pwede. Patient in tribulation. Ibig sabihin yan, while waiting, you might be suffering discomfort, you might be suffering pain or lack. Just be patient. Wait. Continuing instant in prayer. Tuloy-tuloy yung iyong pagdalangin. Kaya minsan yung early morning, mag-inom ako ng black coffee. Ibuhos ko sa tasa yung powder. Pagpindot ko ng thermos, init na tubig. Parang hindi mo na kailangan i-stir. Bakit? Instant coffee yung nilagay mo. Pagtama ng tubig, instantly, wala na, dilyot na siya. Pwede mo na siyang inumin kung kaya mo lang yung init. Instantly. So instant, sabi dito, continuing instant in prayer. Ibig sabihin niyan yung prayer natin, continuation, and we can ask anytime. Praise the Lord. Ibig sabihin, worthy ka lagi, hindi ka nag-isi-isi sa buhay mo. So i-pray natin lahat ng mga bagay
mababago. Ano yung mababago? Let's say, itong ating tent, mababago dapat yan. Malagyan ng atip. Yung kitchen natin, bago na yung kitchen sink. At meron na ginagawang lutuan. Tinatrabaho na yung patungan ng atip. So, pray natin. Itong ceiling natin, pinipinturahan na by the grace of God. Na, ano na ng pulitap. Diyan na area. Sunod dito, sunod dyan. So, pray. Patuloy natin, i-pray lahat. Binago ni Jesus yung ating screen. Yung pakurap-kurap na papatayin pa kailangan yung ilaw para medyo clearer. O, binigyan na ni Lord Jesus Christ. Binago niya by the grace of God. So, prayer changes impossible things. Praise the Lord. O, dito sa Bible may example. Basahin natin. Exodus 32:14. Praise the Lord. And the Lord repented of the evil which he thought to do unto his people. Nagsisi ang Panginoon sa masama na iniisip niyang gawin sa mga tao. Bakit? Moses did pray. Dumalangin si Moses. Yung mga tao na gumawa ng mga golden calf. Galing siya sa Mount Sinai. Pagbaba niya, grabe yung ginawa ng mga tao. Worship of idols, leading the people going back to Egypt. Ay, grabe. Kaya nagalit ang Diyos. So, na-prevent yun. Binigyan ng chance. Umiyak si Moses, nag-pray si Moses. Praise the Lord. Kaya hindi natin pwedeng sabihin yung mga servants ng Diyos parang useless sa buhay natin. They are so important to our lives. They are the one who is standing for our favor. Praise the Lord. Kayo, naranasan nyo na bang nagsakit kayo? Then someone, servant of God, did pray for you and you were recovered? Or kung hindi man sa sarili ninyo, meron kayong inilapit sa Diyos, calling the servant of God to pray, then pinagaling ng Diyos? O meron kayong pinapray dito sa servant of God, you want to acquire something because it's time for you to acquire it on time, tapos gigrant ng Diyos. So, ibig sabihin yan, Moses stood between God and the people, begging for God's mercy na hindi ituloy yung kanyang masama. Nagplano ng gagawin ng Diyos sana. Ito na. And the Lord repented of the evil which He thought to do unto His people. So, prayer changes thing. Praise the Lord. Nagbabago yan ng mga bagay. Sino pa? Dito, may tao dito na, ang Diyos na mismo ang nagsabi, prepare your house. Hindi ka na mabubuhay. I-prepare mo na yung sambayan, yung pamamahay mo, mamamatay ka na. Pero dahil sa prayer niya, at worthy siya, nabago yung ng Diyos, statement ng Diyos. Basa. 2 Kings 20:5 and 6. Praise the Lord. Turn again and tell Hezekiah the captain of my people, thus saith the Lord, the God of David, thy father, I have heard thy prayer, I have seen thy tears. Behold, I will heal thee. On the third day thou shalt go up unto the house of the Lord. And I will add unto thy days 15 years, and I will deliver thee and this city out of the hand of the king of Assyria, and I will defend this city for mine own sake and for my servant David's sake. Yan, di ba? Nung nalaman ni King Hezekiah by revelation na prepare your house, you are going to die. Di ba umiyak siya? Lord, how I walk before you in righteousness. How I walk before you in uprightness. So ibig sabihin yan, before King Zedekiah or Hezekiah did ask this prayer, nag-clearance muna siya. Kailangan cleared ka muna, worthy ka. So pag-ask niya, granted yun. Praise the Lord. Grant yung 15 years additional sa kanyang buhay.
Sino ditong tao na while he was in the prison cell, the Church of God are praying for his liberty? Di ba si Peter? So prayer changes impossible things. Kayang baguhin yan Diyos. So ano nangyari kay Peter? Basa, Acts 12:5. Praise the Lord. Peter therefore was kept in prison, but prayer was made without ceasing of the church unto God for him. Yes. Anong resulta? Acts 12:11. Praise the Lord. And when Peter was come to himself, he said, Now I know of a surety that the Lord had sent his angel and had delivered me out of the hand of Herod and from all the expectation of the people of the Jews. Yes. Kaya kung di yun siya naligtas sa kamay ni Herod, siya yung isusunod kay John the Baptist. At yung mga expectation ng mga tao, ganun na nga. Pero akala din ni Peter, he was just in a trance or he was just dreaming. Doon niya na-realize when the angel of God brought him out to the gate of the city. Doon niya na-realize. Ito na yung sinabi niya. When Peter was come to himself, yung bang na conscious na siya sa kanyang sarili, he said, Now I know of a surety that the Lord hath sent his angel and hath delivered me out of the hand of Herod and from all the expectation of the people of the Jews. Prayer changed the situation. Praise the Lord. So lahat prayer lang. Meron akong narinig na testimony. Merong napakayaman dyan sa Saudi Arabia. Napakayaman nila. At yung pagkayaman nila, sila yung well-known na philanthropy na family. Every mosque, every masjid in the entire world, they are the biggest donation na binabagsak. Kasi they believe all the wealth that they acquired are from Allah. So they love Allah. They put up mosque, masjid, malalaki. So yung pangalan nila, apelyido nila, well-known na. Naka-attach na sa Islamic world. Mayaman yung lolo. Mayaman din yung anak. Yung anak ng anak, apo na. Pinaaral nila dyan sa London, sa Birmingham. Alala ko pa yung mga visitation ni Pastor Tom. Pastor Chit, please pray for us. We are bound to Birmingham. May paaralan dyan eh. Para pinaaral nila yung anak nila ng about economic. May mga classmates siyang mga itim. Nagyaya sa kanya na magbakasyon sa lugar nila. He asked permission for that to his parents until he arrived in that country. But all of a sudden, naputol yung communication. Hanggang napag-alaman nila, missing na. So dahil missing, marami ng speculation. Kidnap, murdered. Grabe na yung ang yaman nila eh. So, connection, gamit nila ang connection. As mayaman, prominent, may connection sila sa mga officers sa country na yan. Hanapin nyo ito, hanapin nyo itong batang ito, hanapin nyo. Wala. Hindi nila makita. Lahat ng ginawa na nila. Mga 1 month na siguro. Ngayon, meron silang katulong na itim na nationality. Christian. Lumapit sa kanila. Sir, I hope you will not be offended in my opinion. I know, ay grabe sila ka-devotee. Whole family sa Islam. Faithful Islams talaga sila. I hope you will not be offended. What if, let's pray to Jesus for the solution of your problem.
Hindi nakasagot yung amo niya. Hindi nakasagot. For them, haram. For them, insult. For them, offensive. Hindi nakaimik. Second time, inopen na naman ng kanilang katulong. Wala naman. Hopeless naman sila. Let's try to pray. So, nag-lead. Pumayag na. Pero out of, parang ano sila ba? Langanin. Pumayag na. So, nag-pray yung katulong nila. Jesus. Pero nagkwento siya. Ito si Peter. Paano napalaya? Marami siyang kinuwento sa Bible. Miracle ba? Yung si Silas. At saka si Paul. Apriso rin. Basta about that. After a week, wala pang balita. Nag-pray na naman sila. Alam mo, after 14 days, biglang nag-ring ang cellphone ng ama ng bata na yun. Pagtingin niya sa number, unrecognized. Pag ganun niya, this is police so-and-so. We have seen nationality na hindi namin kilala. Wala na sa kanyang normal na kaisipan. Payat na, pagala-gala. Maloris. Pero one thing, ang kanyang sinabi sa amin, please call this number. Mabuti, memorize niya ang cell number ng papa niya. Yun lang ang nakaretain sa kanyang utak. So, this is now. Tumawag kami. Sabi ng anong pangalan mo? Siyempre, alam pa yung pangalan. Pag mention ng pangalan, yun na ang anak. Praise the Lord. Ay, ang saya talaga. Yung eroplano na jet na naka-ready na magsundo, sutoy kagad. Kuha kagad yung bata. Pagdating sa Saudi Arabia, sinalubong kagad ng whole family. Grabe yung embrace nila. Grabe yung Tapos, in-interview nila, anak, what happened? Kinuwento niya. Pa, inambus kami pa. Tapos ako lang kinuha nila pa. Dinala ako sa mountainous area pa. Pinasok nila ako sa isang room na walang kabintana-bintana, walang kakurente-kurente. Ay nako, hindi nga ako nila pinakain pa. Pero, sa tagal ng ilang araw, may bintana kasi doon na mataas. Meron doon, pumasok, na nakaputi ang damit. Napakaliwanag ng muka. Nagpakilala siya si Jesus Christ. Sabi sa akin, may nag-pray sa iyo. Kaya tinulungan kita. Yun na yung prayer ng babae. Nakatulong nila. Praise the Lord. May nag-pray para sa iyo. Yung gapo si Jesus personally ang si Jesus mismo nagbukas. Si Lord Jesus mismo naghatid sa kanya in public area. Tapos nawala na. So anong nangyari ngayon sa mga pamilya? Umalis na sila sa Saudi Arabia. Alam nila ang Dubai, open countries. Hanap sila doon ng Christian. Doon na sila lahat. Bininta nila yung mga mabenta nilang mga properties nila. They prefer to choose to be Christian rather than to stay in Islam. Sabi nila, it was not, we approach Allah, we've been with Allah for the whole life, but we do not have any help or answer pertaining that problem of ours. But when someone told us about Jesus, and we try to believe what she is sharing to us, then Jesus answered, He is alive. He is the true God. O, tingnan mo, ano ang conclusion ng pamilya? Anybody, regardless what is your religion, if you call and ask help for Jesus, He will answer you.
Amen? Praise the Lord. Tayo pa kaya? We've been serving and believing, glorifying, exalting, praising God, Jesus Christ. Kung may mga problema tayo, meron pa bang reason na kalimutan natin mag-pray to us the answer? Wala nang reason. Kaya, napaka-importante po itong prayer. So, prayer moves God to act. Praise the Lord. Prayer changes impossible things. Prayer changes our inside. First, yan ang una dapat ma-change. Hindi tayo dapat mayanig. Kaya ang laging bukang bibig ni Jesus, fear not! Tapos doon sa mga doubtful, why are you so fearful, O man of little faith? Di ba? So, pag prayerful ka, wala kang fear. Because it changes. Babaguhin ka talaga. Kaya salamat tayo kay Jesus tonight. Let's pray. All things, what we ought to pray. Itong ating mga hinaharap. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.